Amen. Good morning, Church of God. Are you ready to worship the Lord this morning? Amen po ba yun? Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Alam ko po na tayo ay pinagpala throughout the week. Amen po. And before we start, I just would like to share to you this message that the church is not a place. Amen po ba yun? It is the people. So where you are, that is the tabernacle of God. God can meet you where you are, whether you are in your room, no, with your family, with your friends, God will meet you where you are. Amen po ba? And are you excited to worship the Lord? If the Lord has been good to you, could you give Him the best clap offering that you can give? Come on, give Him worship. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah, God! Hallelujah! For your goodness, for your faithfulness, purihin ka, Panginoon! Hallelujah! 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 Psalm 40 says, "For He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand." So that is the word of God for you. God has lifted you up from the miry clay. No, because He is good and because He loves you. Are you ready to worship the Lord? Come on! Hallelujah! Come on! Come on, clap your hands, sing! Say, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty,
You came down to us, just so you can save us, oh Lord. To the world we live, the Father's only Son. For you live, God, for you live, and you died, you rose again, you opened the way for the world to live again. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Because you live for us, God, you live, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done, for everything. Hallelujah, for all you've done, for your goodness. Hallelujah, for all you've done. You've done great things. You've done wonderful things, Lord. You've done mighty things, God. You've done mighty things. You've done mighty things. Wonderful, awesome, mighty things, God. You have done wonderful things to us, God. You have protected us, kept us safe from the virus. You have provided for our needs, Lord. Every single day, you are the Jehovah Rapha, the God who still heals, oh Lord. The God in the Bible is still alive today and He can still heal. Amen po ba yun? Just a very quick thought. If you love the Lord your God, you become a citizen of the kingdom. And as citizens of the kingdom, you have this privilege. You know what your privilege is? It says in Proverbs 18, death and life is in the power of the tongue. Whatever you confess has power. No? In your situation right now, you can speak to that situation and it will bow down in the mighty name of Jesus. It says in the Bible that Jesus, the God that you serve, has the name above all other names. That at the name of Jesus, that situation that you're facing, it could be putting you down. But right now, God's message for you, anak, start to speak life in your situation. Amen po ba yun? That is your privilege. The privilege of every citizens of the kingdom. And come on, claim it in your life. God, I'm speaking life, God, on my situation. Speaking life, Lord. Speaking healing. I speak freedom. I speak freedom, Lord, for those that feeling captive, oh God. We speak healing, Father God. Lord, among all the disease, oh God, we speak, Lord, your goodness, Lord, your faithfulness, Lord, your anointing, God, we speak for it. Lord, we are claiming that authority right now. That as we speak, oh Lord, it will come to pass in the mighty name of Jesus. Oh, we speak life. We speak life. Yes, we do, Lord. We speak strength into this weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. We speak nothing is incurable, 'cause
receive your healing today. As we lift our voice in faith. Come on, say we speak life, we speak life. In the name of Jesus, in the name of Jesus, there is healing flowing in this place. As we lift our voice in faith, and we give to you, and we give all the praise to the one who's worthy. Oh, come on, give it to him, give it. Jesus is his name. So we lift our voice in praise. Oh, we lift our voice to you, God. We lift our worship to you, God. We lift our worship to you, Lord. Come on, with all your heart, draw yourself near to God. God is near. Come on, draw yourselves near to him. Oh God, we worship you. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you alone. Come on, with all your heart, say, we worship you. We worship. It's all we can do. It's all we can do. We worship you. Come on, give to the Lord your heart, your soul, your everything. Come on, pour it out. Pour it out. We worship. We worship you, Lord. We worship you. Our King of Kings, our Lord of Lords, we worship. Come on, worship the living God. Worship, worship. We worship. You are worthy, worthy. You are worthy, worthy. You are worthy of it all, Lord. 'Cause you are worthy of it all. You're worthy, God. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Come on, shout it out. You are worthy. You are worthy of it all. Oh, receive the praises of your people. You are worthy of it all. From you are all things. To you are
na ito, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, sa mga pagkakataong ito, ang aming bansa ay 6 na buwan na naka-lockdown. Pero salamat, Panginoon, mabuti ka. Salamat na ikaw ay buhay na Diyos sa bansang Pilipinas. Salamat ikaw ay buhay na Diyos sa Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat ikaw ay buhay na Diyos sa lahat ng simbahan. Ang tinataas ay ang pangalan mong Jesus. Panginoon, salamat sa iyo. Ang pandemyang ito ay hindi makapipigil sa iyong mga anak para kasambahin sa araw na ito. Pagpalain mo ang araw na ito sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo ang mga nanonood sa online worship sa mga oras na ito. Hipuin mo ang iyong bayan, Panginoong Diyos. Hipuin mo ang bansang Pilipinas. Hipuin mo ang sa kasalukuyan ay nasa COVID. Hipuin mo ang mga taong nasa ospital na may virus. Hipuin mo, Panginoong Diyos. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Purihin ang iyong makapangyarihang pangalan. Sa iyo ang mataas sa karangalan at papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Alam nyo, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na muli sa araw na ito tayo po ay magkakasama-sama. Sa loob po ng 6 na buwan, nakita ko po ang kabutihan ng Diyos. Alam nyo po, ano ba ang epekto ng COVID-19 after 6 months? Alam niyo po, yung mga nawalan ng trabaho, nawalan ng kabuhayan, ang bansa po natin, ang ekonomiya ay tila baga tumigil sa pag-usad, saradong mga establisimento, bawal lumabas ng bansa, bawal pumunta sa iba't ibang lugar, kinakailangan ikaw ay makontain lang sa area na kung saan ka. Ito po yung mga bagay. Pero alam niyo po, lately, meron po akong napansin at hindi ko po alam kung ito po ay matutuwa tayo sa news na ito. I got this news August 22. At ito po ay report sa Manila Bulletin. Ito po ang report ng Manila Bulletin. There has been an alarming rise in the number of suicides in the country during the pandemic. According to Justice Secretary Menardo Guevara, calls on spiritual leaders to provide counsel for the depressed. Relating how he learned about this Friday from the National Task Force, Carlito Galvez. So there has been an alarming. Ano daw po yung alarming? Nakakalungkot po. Dahil po sa pandemic na ito, may mga nagpapakamatay na po. Ayan. I got this from the report of Manila Bulletin, August 22, 2020. Tingnan naman po natin ang report ng Inquirer naman po, September 10. Medyo ito po ang latest. Ito naman po ang sabi, Manila, Philippines, coinciding with the marking of the World Suicide Prevention Day. Ayan. The Commission on Human Rights, CHR, warned on Thursday that a mental pandemic is brewing. Ako, Panginoon ko, meron na naman pong panibago. Ano po? Ang sabi po ng CHR, there is that health mental pandemic is brewing. Ibig sabihin, bagong nilulutong parang pandemya na naman. CHR spokesperson Jacqueline Digia said that the National Center for Mental Health, ito po yung ospital po natin dito sa bansa,
has recorded an increase in suicide-related calls. Pansinin po ninyo ito, 33 monthly calls from January to March. So that means 99 calls. Ano po? 66 in April, 80 in May, 112 in June, and 115 in July. Siya nga po pala. Ito po yung mga tawag ng mga relatives na ang kanilang mga kamag-anakan ay ang ilan sa kanila ay nagpakamatay na po. Nakakalungkot po, ano po, itong balita na ito. Ano po? Apart from this, ang sabi po ni Digia cited a social weather station, ano po, SWS survey, released in July, look at this, where it showed, ito na po, 84% of Filipinos were stressed because of COVID-19 pandemic. Can you imagine this? At the moment, there are about 84% among Filipinos, are under stress. Nakakalungkot po, mga kapatid ko. At because of this, ito po ang sabi ng report, because of the rise in suicide calls as well as the results of SWS survey, the CHR official then pointed out that the overwhelming reasons for the increase in suicide cases are, ito po siya, 3 bagay. Number 1, fear of getting sick, like fear of getting virus. Pangalawa, economic uncertainty. Pangatlo, prolonged social isolation are all taking its toll on mental health. Pansinin niyo po ito. Nakakalungkot po Sa bagay, alam niyo po, talaga naman pong nakakapag-isip. Isipin niyo po, 6 na buwan kang makulong sa bahay. Ayan. So, yan po ang ating kalalagayan. Balikan ko lamang po, according to SWS July survey, 84% of Filipinos were stressed. Ayan, ano po? Grabe po pag sinabi pong stress, ibig sabihin bagabag, aligaga, pagod, ayan, at di alam kung ano ang gagawin. Ano po? At sinilip ko po sa Google, ilan na po ba ang ating mga Pilipino sa kasalukuyan? I'm talking of the population. At ito po ang lumabas, according to UN data, the Philippines population is estimated at 109,581,078 at mid-year. Ayan, ng 2020. So, ibig sabihin po, at ito po ay ni-round up ko na lamang po, ni-rounded up po natin, nilagay ko na lang po para mabilis basahin, 110 million Filipinos. At mid-year, according to the UN data and Google. So, pansinin niyo po ito ha. Ito na po ngayon. And ibabangga po natin ang 84% today that under stress. Ano po? Yan po ang survey. Ito na po ngayon. 84% of 110 million Filipinos today, ito na siya, are under stress. Ilan daw po ang mga Pilipino na nasa ilalim ngayon ng matinding pagpuproblema dahil po sa pandemya? Ilan daw po? 92,400,000 Filipinos today are stressed. Wow. Tingnan po ninyo yun, mga kapatid ko. Nakakalungkot po, At ganito po pala, kung bakit po pala maraming nagpapakamatay. Ayan. Bakit may nagpapakamatay? Dahil nga po sa kawalan. Ayan, Fear of getting sick. Fear of getting virus. Economic uncertainty. Totoo naman Para bagang wala tayong nakikitang magiging maayos na bansa for the next 6 months. Prolonged social isolation. Wow, Ito na po ang ating sitwasyon. Kaya nga po ang tanong sa umagang ito, are you one of them? Isa ka ba sa mga Pilipino na sa kasalukuyan ay aligaga, bagabag, hindi nakakatulog sa gabi, tensyonado? Isa ka ba doon? Pangalawang tanong, are you overwhelmed
by what's going on in your life and in your family? Are you overwhelmed? Pangatlong tanong, do you know how you can free yourself from this so-called stress? Pangapat na tanong, what can you do to manage your stress? Ano po ba ang dapat gawin para ito ay mapagtagumpayan? Alam niyo po, sa pag-aaral, para ikaw pala ay magtagumpay, sa buhay na ito, sa pagharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, meron ka palang dapat 3 titignan na bagay. Ang una, talking about the problem, first of all, we need to identify what is the problem. And it might be that your problem today is you are stressed. Ayan. The second thing you have to do to combat this problem is you need to understand this. Dapat po pala naiintindihan natin. And the third is you are going to give now solution. Ayan. Ano po? So dapat po ma-identify ano ang problema. Pangalawa, makita po natin at maintindihan kung papaano susolusyonan ang problemang ito. Ayan. At sa ating pong panahon ngayon, ang number 1 kalaban ng tao sa kasalukuyan ay stress. Kaya nga po, siguro let's define the word stress. Ito na po siya. The word stress, it means it's a feeling of emotional, physical, and mental tension. Ayan. Ano po? Wow. Ano po? Pag ikaw pala ay stress, nagiging emotional ka. Physically and at the same time, mentally. That is how a person becomes stressed. Kaya ito po ang tanong, where does stress come from? Saan magaling ito? Ito na. It came from any event or the thought that makes you feel frustrated, angry, and nervous, and fatigued at the same time. So ang sabi po ng ating definition, saan daw po galing ito? It came from any event. Like for example, death of a loved one, loss of job, nawala ng trabaho, parents' separation, increase in financial obligation in the family, chronic illness. Ito po yung nakaka-stress. Ano po? Taking care of an elderly, sick family. Ano po? Traumatic event like ito, pandemya, disaster, for example, sa pamilya may na-rape and theft na nakawan o ninakawan. Wow. So dito po pala, where does stress come from? It came from any event in your life. Ayan, ano po? At tukuyin pa po natin ang problemang ito ng stress. What are the psychological and emotional signs of stress? Ito na po siya. Number 1, depression or anxiety. Wow. Alam niyo po, kung pag-aaralan po natin ang salitang depression, ito po pala ay malalim na ano? Malalim siyang kalungkutan. Ano pa po? Anxiety, ibig sabihin, aligaga. Yan. Yan daw po ang psychological and emotional signs. What else? Anger. Magagalitin ka. Irritability. Irritable ka. Restless. Wala kang pahinga. Ano po? Hindi nakakapagpahinga ang isip. What else? Feeling of overwhelmed. Ayan. Ano po? Para bagang nasasakal na, overwhelmed by what is going on in his or her life. Unmotivated. Nawala na po yung gana. And unfocused. What else? Trouble sleeping or sleeping too much is another form of stress. Ano po? Trouble sleeping. Ito po yung hindi makatulog sa kakaisip. Ano po? And sleeping too much, pambira. Yung po palang todo-todong tulog, pambira. Ano din po pala yan? Signs of being a stressed person. And number 5, racing thoughts or constant worry. Racing thoughts. By the way, ito pong racing thoughts, ito po yung repetitive thoughts pattern. Yung po bang 2 linggo na nakakaraan yung problema, wala ka nang ginawa kundi isipin ang isipin, iniisip mo bago matulog, pagkatapos mo matulog hanggang napapanaginipan mo na. Racing thoughts or constant worry is another form of stress. Another is problems with your memory. Nawawala ka na sa sarili. Ayan. Nagiging makalimutin ka. And even your concentration. Ayan. Ibig sabihin,
para ka nang nawawala sa hulog. And finally, ito na po ang pinakapangit, you make bad decisions when you are under stress. Ayan, ano po? Kaya nga ito po ang tanong ngayong umaga. What does the Bible say about our stresses? Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa iyong mga kabalisahan, sa iyong kapaguran, sa iyong mga bagay na hindi mo na na-appreciate ang buhay? Nakakapagod na sitwasyon, nakakapagod na tensyon, nakakapagod na isipin. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Alam niyo, mga nanay at mga kapatid, kayo pong naaabot ngayon ng online na preaching na ito, please listen to this message this morning. What does the Bible say about stress? Ito na po siya. Alam niyo po ba na si Jesus po mismo ito? Ito ang sabi ni Jesus, come to me. Wow. May panawagan po ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, come to me. Meron po siyang tinatawag. Ano po? Ang sabi po, all who labor and what? Burdened, and I will give you rest. Nakakatuwa ang Panginoon. Alam niyo po ba na naiintindihan ng Panginoong Diyos, anumang problema meron ka, anumang stresses meron ka, naiintindihan ng Panginoon kung hindi ka nakatutulog, naiintindihan ng Panginoon kung nag-iisip ka ng magpakamatay, naiintindihan ng Panginoon kung ikaw ay nawawala na sa sarili. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, come to me. The word come, it is an invitation. Sino daw po ang iniimbitahan? Ang iniimbitahan daw po ay yung mga taong may problema, yung mga taong problematic, yung mga taong hindi nakakatulog sa gabi, yung mga taong walang kakayahang ayusin ang kanyang sitwasyon. Yun daw po ang iniimbitahan. At alam niyo po ba, sa pag-imbita at paglapit po, ang sabi ng Panginoon, and I will give you rest. Alam niyo, nung araw, hindi ko alam na pwede pala tayong magpahinga while we are in troubled situations. Pwede ka palang magpahinga. Pwede mo palang maranasan ang pahinga. Pwede mo palang maranasan ang kapahinga na nagmumula sa Diyos. Another verse in Psalms 118 verse 5 and 6, when hard pressed, I cried to the Lord. Are you hard pressed today? Are you hard pressed today? When you are under hard press, you are barely able. Ibig sabihin, ang hirap mabuhay. What else? You are under difficulty. Ayan, ano po? What else? You are experiencing financial collapse. At napakarami pong mga Pilipino ngayon is under this financial collapse. Ano po? What else? Difficulty in surviving. Ang hirap kung papaano makakaahon. Ayan, ano po? Yan po ang sitwasyon. Pero look at what the psalmist did. When hard pressed, ang sabi po niya, I cried to the Lord. Kita nyo na? Ang psalmist po ay hindi lumapit sa kung kani-kanino. Hindi lumapit sa tao. Ang psalmist, ang sabi po, I cried to the Lord, look at this, and He brought me into the spacious place. Wow. Dinala daw po siya doon sa lugar na kung saan siya ay makakahinga. And verse 6, ito po ang sabi, the Lord is with me. Merong, nung iniyak po niya, kaya nga, are you stressed today? Are you troubled today? Alam niyo ang ginawa ng psalmist, pwede nating gayahin. He cried out to God, and God brought him to a place wherein he can breathe. Ano po? At ang sabi po niya, finally, right after coming into God, the Lord is with me. I will not be afraid. Wow. What can mere man do this to me? Ano ang magagawa ng tao? Ano ang magagawa ng sitwasyon? If God is with me, the Bible tells us, who can be
against us. Grabe, ano po. At yun nga po, ang sabi pa ng psalmist, ito po yung solution sa lahat ng kanyang kapaguran. Ito po ang sabi. Look at this. Another verse. As pressure and stress bear me down. Look at this. As pressure and stress bear me down. Ibinabagsak ka na ba? Lugmok ka na ba sa iyong kalalagayan? At para bagang hindi mo na alam kung ano ang gagawin. Alam nyo, ang sabi ng psalmist, I find joy, wow, in your commands. Look at this. The word I find joy, it means I find peace in your word. I find answers in your word. I find strength. Wow, look at this. In your word. Kaya nga pansinin niyo po, kaya pala sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napipigati at nabibigatan ng lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam niyo po, gusto ko pong maintindihan niyo, kayo pong mga nakikinig ngayon sa online preaching na ito, gusto ko pong maintindihan niyo na mahal po tayo ng Panginoon at ang gusto ng Diyos, ikaw at ako ay lumaya sa buhay pagkabalisa, sa buhay stress. Ano po? At dalangin ko, wag po tayong mag-iisip ng magpapakamatay po tayo. Sa kasalukuyan po, ang ating bansa ay laganap, Luzon, Visayas at Mindanao, na mga nagpapakamatay dahil nawala na ng pag-asa. Pero pansinin niyo po ito, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa sa Diyos. Hallelujah. And finally, let me give you the final verse. Ito pong sabi ng Psalms 119, 143, NLT. Ito pong sabi, give your burdens to the Lord, and He will take care of you. Ooh. If your parents cannot take care of you, if your family cannot take care of you, ano po ang sabi? Meron pong solusyon. Ang sabi po, give your burdens to the Lord. And look at the word. And He will not permit the godly to slip and fall. Hindi ka daw niya hahayaang bumagsak. Narinig niyo po ba ako? Yes, you heard it right. Hindi ka pababayaang bumagsak ng Diyos. Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. The word He will take care of you, it means God will sustain you in this pandemic. It means God will comfort you, God will hold you, God will assist you, and God will encourage you. And finally, God will support you. Kaya nga po, alam niyo po ba na kung ang tao lamang po ay lalapit sa Panginoong Diyos, hindi po niya maiisip magpakamatay. Nalungkot po ako. Isipin po ninyo ito. Today, there are about 92,400,000 Filipinos are under stress. Can you imagine this? Hindi ho natin maiiwasan ang iba't ibang uri ng problema. Hindi ho natin maiiwasan ang sakit. Hindi ho natin maiiwasan ang pagsubok sa buhay. Pero gusto ko pong maintindihan nyo, may Diyos ang mga Pilipino at ang pangalan ay Jesus. Psalms 119 verse 143, give your burdens to the Lord and God will sustain you. Let me throw you a good question. How do we deal with stress in a biblical manner? Meron po pala. May biblical pong paraan para po ang ating kabalisahan ay mapagtagumpayan natin. Meron po. Meron. Ano po? Meron. Ito po ang sabi ng Philippians 4:6. The antidote for stress. Pag sinabing antidote, ibig sabihin gamot. Ano ba ang gamot? Ano ba ang solusyon? Dito sa kinakaharap kong
hindi na ako nakakatulog. Dito sa sitwasyong hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Dito sa sitwasyong hindi ko alam kung gagaling pa ako. Dito sa sitwasyong hindi ko alam kung makakapagtrabaho pa ako. Antidote from stress. Hugutan po natin ng lakas sa umagang ito ang Panginoong Diyos. Hugutan natin ng lakas si Jesus sa umagang ito. Antidote for stress, ito po siya. Number 1, please do not worry. Please stop worrying. Siya nga po pala, itong pag-aalala ang pumapatay sa iyo. Alam niyo po ba, ito po ay international sickness. The word worry is an international sickness. Ito po ay sakit ng tao. Pero ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Look at what the Bible tells us. The Bible tells us, don't worry about what? About anything. Huwag ka daw mag-alala sa anumang mga bagay. But instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for what He has done. Look at this. So, do not worry. Ay, siya nga po pala. Alam niyo po ba sa Poor Gospel, si Jesus po mismo ang nagsabi nito sa Matthew chapter 6, verse 25. Ano po ang sabi ni Jesus? Do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, and what you will wear. Huwag mo daw alalahanin kung anong iyong kakanin, iinumin at daramtin. Yan po ang number 1 pumapatay sa karaniwang mga Pilipino ngayon. Inaalala, problema ang kung anong kakanin at iinumin at daramtin. Pero ang sabi ng Diyos, huwag mo daw itong alalahanin. Pansinin niyo po ito. Nagbigay ng halimbawa ang Panginoon. Ano pong sinabi ng Diyos? Tignan mo ang ibon. Sila ba ay nagtatrabaho? Sila ba ay nag-iipon? Pero sila ay kumakain. So ibig sabihin, sabi pa nga po doon, hindi ba na mas mahalaga kayo sa mga ibon? Kaya ang unang antidote, ang unang solusyon sa ating stressful condition sa mga panahong ito is to stop worrying. Look at when you worry. Ito na po, ang sabi, 97%, look at this, 97% of things we worry about don't even happen. So nakakalungkot ano po. Kita mo kung paano mo niloloko sarili mo. 3% lang sa iniisip mo araw at gabi na ang totoo na dapat mong ipag-alala. Pero 97% ng mga inaalala natin, naku, totoo po yan. Naalala ko nga po, may kapitbahay ako. Siya po ay kapanganganak lamang. Sabi ko, ate, nakakatuwa naman, nakapanganak ka na. Pangalawa na yan, sabi niya, opo, pastor, pangalawa na. Kako, yung isa mong anak, ilang taon na ba yun? Pastor, 7 years old. O sabi niya, eto ngayon, tinan mo ha. Sabi niya, nag-aalala nga ako, pastor Hindi ko alam kung may pera kaming pampaaral. Isipin mo ha, papasok pa lang yung bata, pinoproblema na yung hindi dapat problemahin. Ayan. So, napakaraming ganitong tao sa ating panahon ngayon. Opo, pangalawang idea. Ito po. Worrying does not take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. Uy, grabe. Pinapatay pala nito ang kapayapaan mo. Yun ang dahilan kung bakit hindi ka nakakatulog sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit aligaga ka. Ito ang dahilan dahil yung mga hindi mo dapat inaalala mo. Ayan. Ano po? Kaya nga po, alam nyo, napakaganda na lumapit tayo sa Panginoon. Ano po ang antidote number 2? Antidote for stress. Number 1 is do not worry. Number 2, look at this. Wow. Siya nga pala, ito pong 4 things na ito, the antidote for stress, this is just basic. Napaka-basic po nito mga kapatid ko. Ang una, huwag ka daw mag-alala. Pangalawa, manalangin ka daw. Anong sabi ng Bible? Don't worry about anything. Huwag mo daw alalahanin anumang bagay. Instead, ang sabi, pray about anything.
Uy, grabe. Tignan po ninyo ito. Idaan mo daw lahat sa panalangin, anumang bagay na kailangan mo sa Diyos. Uy, siya nga pala. When was the last time you pray? O ang prayer sa'yo nasa isip lang. When was the last time you pray and ask God? Ay, siya nga pala. Pwede mo kasing sabihin, alam naman ni Lord ang kailangan ko eh. Pero hindi po. Siya nga pala. Alam niyo po ba kapag ang tao po ay nananalangin, dalawang bagay ang sinisignify. When a person is praying, two things. It signifies, number one, humbleness before God. Number two, not only humbling yourself before God, but you realize the reason why you pray because you need God. Ayan. Dalawang bagay po. So ano po ang sabi? Antidote for stress, do not worry. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Wow. Ano po? Antidote number 3 for stress. Oh. Do you have a particular need today? Meron ka bang kailangan sa Diyos? Is there an urgent need for you to get? Meron ba? Ito ang sabi, don't worry about anything, instead pray about everything. Ito po, tell God what you need. Do you need peace? Come to God. Do you need healing? Do you need protection? Do you need provisions? Is there a trouble in the home? Is there a broken relationship? Is there a work-related problem? Is there a sickness? Is there an illness? Ang sabi po ng Biblia, huwag ka daw mag-alala, idaan mo daw sa prayer, sabihin mo daw sa Diyos. Talk about it. Tell God what you need. An antidote for stress number 4. Oh, give thanks. Give thanks. Sana po hanggang ngayon ay nanonood kayo. Alam niyo po ba kung gaano kahalaga ang magpasalamat tayo sa Diyos? Alam niyo po ba yon? Alam niyo, ito ho yung hindi alam ng maraming tao. Hindi po niya alam na ang pagpapasalamat pala sa Diyos ay number 1 nire-require ng Diyos. Pansinin niyo po sa pagharap mo sa stress at aligagang buhay, ang sabi, tigilan mo na ang pag-aalala. Ang sabi, lumapit ka sa panalangin. Ang sabi, sabihin mo sa Diyos, ano ang kailangan mo. At ang sabi, ika-4, magpasalamat. Naalala ko tuloy nung si Jesus ay nagpakain ng 5,000 katao. At ang mga alagad po ay aligagana, they became stressed. Sabi nila, naku, anong gagawin natin sa mga taong to? Alanganing oras, hindi naman sila pwedeng pauwiin. Magdidilim na. At yun nga po, may isang bata na naglakas loob at ibinigay yung kanyang baon na tinapay at isda. Alam naman natin kung ilang piraso lang ang mga bagay na iyon. Pero siya nga po pala. Alam niyo po ba? Ang pinakain ni Jesus nung mga pagkakataong yon, 5,000 katao. Hindi pa daw po kasama ang mga babae. Mga lalaki lang. Ano po? 5,000 tao. Pero pansinin niyo po, kung paano in-address ng Panginoong Jesus ang problemang ito. In-address ni Lord sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Are you still with me? Nakikinig ka pa ba? In-address ng Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, Ama sa langit, pagpalain mo ang pagkain ito. Maraming salamat sa pagkain ito. Hindi po siya nag-complain. Hindi po siya nag-complain. Hindi siya nag-murmur. Hindi siya nag-grumble, mga kapatid. Alam niyo po ba, number 1, ayaw na ayaw ng Diyos ay ang pagiging reklamador, ang pagiging
yung po bang pabulong-bulong natin, grumbling, ayan, murmuring, ayan. Alam niyo po ba yung grumbling? Yung eto siya, ano ba naman itong buhay na to? Wala, di na nabago. Ayan. That is grumbling. Ano po? Ayaw na ayaw po yan ng Diyos. Pansinin niyo po, ano ang ginawang solusyon ng Diyos sa napakalaking problema? Siya po ay pinaupo niya ang mga tao at kinuha ang tinapay at ang isda at siya po ay nanalangin. At sa panalangin niya, nilakipan po niya ng pagpapasalamat at pagkatapos niyang magpasalamat, doon nagmilagro ang Diyos. Kaya kung matututunan mong simula sa araw na to, huwag ka nang mag-aalala, bagkus ipapanalangin mo anumang problema meron ka, at sa paglapit mo sa panalangin, sasabihin mo ang specific need mo, at yun nga po, pasasalamatan mo ang Diyos, pwede mo palang maranasan ang milagro ng Diyos. Tingnan niyo po ano ang sabi. Don't worry about anything, instead pray about everything, tell God what you need, and thank Him for all He has done. Na kapag ikaw pala ay naging mapagpasalamat, nakakatuwa, wow! Mararanasan mo ang himala. Mararanasan natin ang himala. At yun nga po, tignan po ninyo ito. Right after Jesus prayed, right after Jesus speak the word of thanksgiving, there is a great result. Ang sabi pa po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Pasalamatan mo daw ang Panginoon sa lahat. Look at this. In all circumstances. Kailangan daw ikaw ay magpasalamat sa lahat. So, na-diagnose kang may cancer, pasasalamatan mo, hindi po. Hindi ka magpapasalamat na, Panginoon, may COVID ako ngayon. Panginoon, may cancer ako ngayon. Salamat sa COVID. Salamat na virus ako. Hindi po. Ang ipagpapasalamat mo sa Diyos kung ikaw ay may sakit at ikaw ay na-diagnose na may sakit, Panginoon, salamat sa iyo. Makikita ko ang himala mo sa virus na ito. Sa virus na ito, makikita ko ang iyong pagka-Diyos. Pagagalangin mo ako sa virus na ito. Panginoon, salamat sa iyo. Yun po ang itinuturo ng Biblia. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. And look at this, when you become thankful in everything. Kapag tayo po ay naging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, look at what will happen. Ang sabi po ng verse, ayan, there will be great result, and the result is what? Peace. Kapayapaan. God's peace. Nakakatawa, ano po? Napakasimple po ng solusyon pala. Pinasimple po ng Panginoon ang solusyon sa hirap na dinadanas mo ngayon. Ang kailangan mo lang manampalataya sa Diyos. Ang kailangan mo lang kilalanin ang Diyos. Ang kailangan mo, huminto ka na sa pag-aalala. Panginoon, salamat sa iyo. Siya nga pala, nung itinuturo ng Diyos, stop worrying. Hindi ibig sabihin, ang problema ay binabaliwala. Alam niyo po ba kung bakit ang katuruan ng Biblia is stop worrying on everything that you are facing today? Huminto ka na daw sa pag-aalala. Ibig sabihin, learn how to trust God. Learn how to come to God. Learn how to make Jesus, make the Lord the solution of your problem. Yun po ang sinasabi. When Paul said, stop worrying. And when you stop worrying, and instead start praying and tell everything what you need from God, and then you will give thanks. Look at what will be the result. Here's the result. Then, alam niyo po, napakahalaga ng then na yan. Then, ibig sabihin, something is already done. May ginawa ka na. Then you will, look at this, then you will experience God's peace.
Wow! Ito po ang hindi pwedeng bayaran ng pera. Alam niyo po bang napakaraming mayayamang Pilipino, pero sila po ay stress. Kaya nga po, itong pandemya na ito, mayaman at mahirap ay pare-parehong aligaga, pare-parehong stress, pare-parehong hindi alam ang gagawin. Ang sabi po, right after doing the four things, right after believing God in His situation, on her situation, then, look at this, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Meron po akong kilalang Kristiyano. Let me share to you this testimony. Siguro po sa loob ng almost 12 months, ang ating kapatid pong ito ay binobombard po ng paninira sa Facebook. Opo. Ulitin ko po, almost 12 months, binobombard po ang ating kapatid na ito ng sobra-sobrang paninira. At yung huling paninira niya, itong buwan na to, ay talagang below the belt na po. Alam nyo, itong kapatid na to, ang sumbong sa akin, sabi niya, alam mo, Pastor, nakaramdam ako ng kakaiba na hindi ko pa nararanasan dati. Nung una kong narinig yung paninira na yun sa akin sa Facebook, pinadala sa akin na may naninira na naman daw. It is the same person for the last almost 12 months. At nung nabasa daw niya po ito, siyempre po, bilang tao, may emosyonal ka, so sumama na naman ang loob ng taong ito. At inakala niya tuloy, hindi siya makakatulog nung gabing yon. Ang nakakatuwa, nung pauwi na po ang taong ito, galing siya sa kanyang trabaho, kinausap siya ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa mamang ito, I will protect you from this attack. At itong ating kapatid na ito, napayapa. Yun po yung talagang literal na narinig niya. At yun nga po, inaalala niya nung gabing yun, baka hindi siya makatulog, pambihira. Pinatulog po siya ng mahimbing ng Panginoon. Yun yung peace na sinasabi dito. And the peace of God which passeth all understanding. Ayan. Sa NLT, ang sabi po, then you will experience God's peace. At itong mama pong ito, na ating kapatid, sa kabila po ng dagok ng paninira sa kanya, naging payapa siya. Ayan. Kaya nga po, ito yung kailangan natin eh. And siya nga po pala, sa meeting po ng pastoral staff dito po sa ating church, yung akin pong laptop ay uminom po ng isang basong kape. Ayan. Literally po, nabuhusan siya ng kape. At yung buong, anong tawag doon? Yung harap? Screen niya po ay talagang uminom po ng isang basong kape. At nung pinunasan ko po ito, rainbow na lang po nakikita ko. Puro rainbow. Ibig sabihin nasira. Pero alam niyo, pag uwi ko po ng bahay, meron po akong kapayapaan sa puso ko na hindi nasira ang laptop. Yes, nabasa. Yes, uminom ng kape. Pero hindi nasira. At ako po ay napayapa. Pero to tell you honestly, my first reaction is became very, very disappointed. Kasi 5 taon na po yung laptop na yun sa akin at mahal na mahal ko po yun dahil yun lang po ang nagagamit ko sa ministry. Opo. At yun nga po, alam ko, hindi yun sira. Hindi yun sira. At yun po ay inassure ako ng Panginoon. So what's the point? I'm trying to drive at here. Ito pong klase ng kapayapaan na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Ito po yung uri ng peace na sa kabila ng dagok ng problema, sa kabila ng in the midst of your sickness,
in the midst of our problem, in the midst of obstacles in life, inside of you, you are at peace. Alam niyo po ba na meron tayong dalawang klaseng peace? Kapag kinilala ng tao ang Panginoon bilang sarili ng Diyos at tagapagligtas, ang sabi po ng Biblia, yung uri ng peace na tinanggap niya is peace of God. Ayan. Nakipagpayapaan siya sa Diyos. Meron na siyang peace of God. At yung, habang ikaw ngayon ay nabubuhay, yung uri naman ng peace, para harapin mo ang iba't ibang uri ng pagsubok, peace of God. Ayan. At ito po yung kailangan natin. Ito po ang kailangan natin, ito pong uri ng kapayapaan na ito. At ito po yung uri ng kapayapaan na habang ikaw ay may sakit, payapa ka. Habang ikaw ay may problema, payapa ka. Habang ikaw ay naglalakbay sa mundong ito at humaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, ay payapa ka. Ito po ang sabi, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Ito po ang peace na kailangan natin. Kaya nga sa umagang ito, gusto mo ba ang peace na ito? Do you need this kind of peace that passeth all understanding? And this kind of peace, the Bible tells us, will guard our hearts and mind in Christ Jesus. Habang pinag-aaralan ko po ito, naalala ko po ito si Brother John Chisum. Siya po ay isa sa mga awit po ng integrity music in the 80s. At alam niyo po, napakaganda po ng chorus ng awit na ito. Anak, ilakas po, pakilakas. Alam niyo, sa umagang ito, hindi ko po alam kung ano ang kailangan natin sa Diyos. Pero alam niyo po, ito po ang sabi ng awit. I look to you. You are my healer. I look to you. You restore my soul. I look to you, Jesus Redeemer. For all who look to you will be made whole. I look to you. You are my healer. I look to you. You restore my soul. I look to you, Jesus Redeemer. For all who look to you will be made whole. For all who look to you will be made whole. Alam niyo, napakaganda po ng mensahe ng awit na ito. Ang sabi po ng awit, I look to you because you are my healer. I look to you because I realize that you are the only God can restore my life. I look to you because you are Jesus, my Redeemer. So tatlong bagay po. Pag tayo po pala ay lalapit sa Diyos, mararanasan po natin na mapagaling. Pag tayo po ay lumapit sa Diyos, mararanasan po natin ibalik muli. Alam niyo po ba, maraming tao ninakaw ang kanyang pagkatao. God can restore our soul. God can redeem us. Kaya po ng Diyos na tayo ay tubusin sa kinakasadlakang sakit,
tubusin sa kinasasadlakang kalungkutan at kawalan. Kaya po ng Panginoon. Kaya ng Diyos na ikaw ay pagalingin sa araw na to. Kung ikaw ay nararatay sa karamdaman ng COVID, sa pangalan ni Jesus, pagagalingin ka ni Jesus. Kung ikaw ay nawawala sa sarili, God can restore you today. God can redeem you today in the name of Jesus. Hallelujah. I look to you. You restore my soul. I look to you. Jesus, Redeemer. Redeemer. For all who look to you will be made whole. Hallelujah. Today, let us look unto Jesus, the healer, the restorer of our soul. Hallelujah. Jesus, Redeemer, for all who look to you will be made whole. For all who look to you will be made whole. For all who look to you will be made whole. Alam niyo mga kapatid, sa umagang ito, pansinin niyo po yung last part ng kanta. For all who look to Jesus will be made whole today. Kaya nga po sa umagang ito, kung gagawin nating titingin tayo sa Diyos. Naalala ko tuloy ang psalmist, ang sabi po niya, where does my help come from? My help comes from the Lord. My help comes from above. Alam nyo, sa pandemic na kinakasadlakan ng mundo ngayon, not just the Philippines, but worldwide. Alam nyo po ba, ni ang bansang Amerika na most powerful country, wala pong solusyon sa COVID-19. Wala. Kaya nga po, hindi ko alam kung ano ang kalalagayan mo ngayon. Gusto mo bang lumapit sa Diyos? Do you wanna look to Jesus? Ang sabi po ng awit, ang sabi ni Brother John Chisum, as he looked to God, he realized God is going to heal him. Kung titingin ka lamang sa Diyos ngayon, you will be healed, you will be restored, you will be redeemed in the name of Jesus. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon, hindi ko alam kung ano ang pinagdaraanan mo. Sa umagang ito, nais kitang ipanalangin. Dalawang panalangin ang aking gagawin. Ang unang panalangin, para tanggapin mo ang Panginoon bilang sarili mong Diyos at tagapagligtas. Alam mo, wala akong ibang solusyon, kapatid. Ikaw na nakakarinig ng mensaheng ito. Wala akong ibang alam. Alam mo ba na kahit may pera ka, kung may sakit ka, sinong magpapagaling sa iyo? Hindi ang pera, hindi ang ospital. Dahil napakarami na hindi gumaling. Ang magpapagaling sa iyo, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung hindi mo pa kinikilala ang Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas, inaaniyahan kitang tanggapin ang Panginoon bilang Diyos at Panginoon ng iyong buhay. Yumuko ka at sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, maraming salamat sa umagang ito
lumalapit ako sa iyo. Malapit ako sa Nagpapakumbaba, Papa kong baba. binubuksan ko Bubuksan ko. ang aking puso. Pinasisiyasan Nasisiyas. ang lahat ng kasalanan Lahat ng kasalanan. na nagawa ko laban sa iyo. Nagawa ko lang. Panginoong Yesus, Pinoong Yesus. patawarin mo ako. Tawarin Sa umagang ito, sa umaga. inaanyayahan kita na pumasok dito sa aking puso Ito sa amin. upang simula sa araw na ito ay maging Diyos, tagapagligtas Nagkapagligtas. ng aking buhay. Isulat mo po At niyo sa aklat ng buhay ang aking pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong ipanalangin ang mga kapatid natin ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, na dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Itinataas namin sa iyo, Panginoong Diyos, hipuin mo ang aming bansa. Hipuin mo ang Luzon, Visayas at Mindanao. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo ang aming bansa. Pagpalain mo sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng may sakit ay magsisigaling. Sa pangalan ni Jesus, would you please restore to them. Ipanumbalik mo muli, Panginoong Diyos, ang totoong buhay sa bawat individual. At iligtas mo ang aming bansa. Iligtas mo ang bawat individual na ngayon ay naaabot ng panalangin ito. Payapain mo sa pangalan ni Jesus. Panginoon, salamat sa iyo. Wala nang magpapakamatay na Pilipino dahil sa pandemic. We curse the spirit of death over the Filipino people in the name of Jesus. And we speak life to 110 million Filipinos who are suffering stress today. Touch your people in the name of Jesus. Bless now your people in the name of Jesus. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Sa umaga pong ito ay sasambahin natin ang Panginoon sa ikapo at handog. At tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa Panginoon na sa pamamagitan nito, tayo po ay nakakapanamba. Alam niyo po ba na ang pagkakaloob sa gawain ng Diyos ay isang literal na pagsamba? Kaya nga po sa umagang ito, we will worship God in our tithes and offering. Shall we pray now? Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang iyong pagpapala, O Diyos, ay sumaiyong mga anak. Pagpalain mo ang aming mga handog na ikapo sa araw na ito. Pagpalain mo sa pangalan ni Jesus ang iyong mga anak na nagiging tapat sa area ng pagkakaloob. Sinasamba ka namin. Ang ikapong handog na ito ay sumasamba sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako na sa loob ng 6 na buwan, kayo po ay sumusubaybay sa linggo-linggong online worship service ng COG ABC Vista. Pagpalain po tayo ng Panginoon at muli magkita-kita po tayo sa darating na linggo. God bless us all. Thank you. Thank you for watching. We are looking forward to the upcoming resumption of Sunday worship services. In line with this, we will strictly implement and follow safety and health protocols to ensure that the church will not contribute to the problem but be part of the solution. Please wait for the official announcement.
let us continue to connect with each other through C2S. Due to physical distancing, we encourage all C2S fellowships to be done through video calls, phone calls, text messages, and chat groups. If you don't have a C2S group yet and you are interested to be part of it, please send us a message and we will joyfully assist you to be part of one. To continue our worship in the form of giving, we are highly encouraging our members to do bank transfer instead. Please see details below. For updates, please follow our social media accounts. Kindly pray with us and see you all very soon.